So sa video na to guys, pag-usapan natin yung yung clock adjustment, no? Advance 1 day ba o retard 1 day. So ang biyahe namin guys is from, again, pupunta kami ng Busan, South Korea, then going to America, no? Long Beach. So yung guys, yung zone description ng bawat bansa makikita sa EDRS to, no? So puntahan nyo lang doon, EDRS to, i-check nyo. So itong South Korea, medyo magulo tong guys, yung sa Amerika dahil marami tong mga zone sila eh. So ang Pacific, ang Long Beach is under siya sa Pacific time. So ngayon, so ano ba mga best technique natin ito kung advance ba tayo ng 1 day o retard 1 day? Kasi yung barko namin guys, malapit na kaming tumawid sa IDL. Ito yung IDL. So international date line guys, or 180th meridian. So ang opposite nito yung Greenwich meridian, no? So ngayon, minsan minimemorize lang natin yung pero ano bang technique nito kung ura-urada na tanungin ka kung papunta ka ng easterly or westerly, mag-retard ka ba 1 day or mag-advance ka na 1 day. So ang technique lang dito guys, kung memorizein mo, going to easterly direction ka guys, easterly direction. So ang clock mo is advance the clock, then retard ka 1 day. So more or less, pag malapit ka na sa 180th meridian, depende sa kapitan, so atras ka ng isang araw. So bakit guys? Kasi kung mintahin mo, kagaya sa Pilipinas, ang Pilipinas 8 hours advance tayo ng ng 8 hours advance from from UTC. So generally speaking, dito magdepende ka na lang kung 12 hours advance ba yung piliin mo or 12 hours minus from UTC, itong 180th meridian ba. Pwede ka mag 12 hours na advance, pwede ka ring 12 hours na minus. So dyan papasok yung kung mag-retard ka ng 1 day. So generally speaking, itong 180th meridian, kung gagamit ka ng GMT, so GMT plus 12 to, GMT plus 12. So ang problema guys, tatawid ka man dito, wala mang plus 13, 14, 15, 16, 17, wala, diba? So balik ka 11, 10, 9, 8, 7. So ang technique lang dyan, pag malapit ka na sa IDL, so mag-retard ka ng 1 day. So yun lang yung i-memorize natin. Basta easterly direction, always advance the clock. Tapos pag nasa plus 12 ka na, GMT plus 12, pwede ka na mag-retard ng 1 day. Kasi pag katapos mo ng retard kasi ng 1 day, pag mag-advance ka ng 1 hour uli, ang mangyari niya ng reading, nasa ka na, 11, 10, 9, 8, 7. So yung amin, yung Long Beach, under siya sa GMT, UTC minus 7. So ngayon naka-atras na kami sa isang araw. So meron ka pang limang advance. So from 12, from plus 12 ka man. Tapos kung mag-retard ka, GMT plus 12. Pag mag-retard ka, mag-UTC minus 12 siya. Tapos pag mag-advance ka ng isa, UTC minus 11, UTC minus 10, UTC minus 9, UTC minus 8, UTC minus 7. So yun lang yung technique guys kung memorizein. Pero pwede mo rin computein talaga kung ano. So always remember, easterly direction, advance ang clock every hour. Kung depende ka na lang,
yung ibang kapitan advance 2 hours, tapos retired 1 day.